Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News 1 hour ago. Just in, former Representative Arnolfo Teves Jr. is scheduled to go under the knife, operahan, within the hour for appendectomy. So, it's a major surgery. So, ni-research ko ano ang appendectomy from the word appendix. Appendectomy is the surgical removal of the appendix, a small finger-like pouch attached to the colon in the lower right abdomen. Appendicitis, yun po ang sakit. Appendicitis, the inflammation or infection of the appendix, is the primary reason for performing an appendectomy. It's a serious condition that requires prompt treatment to prevent the appendix from rupturing, which can lead to peritonitis or inflammation of the abdominal lining and other complications. An appendectomy is typically recommended when a patient experiences symptoms of appendicitis which include kahapon ng umaga isinugod si Mr. Teves sa hospital dahil sa pananakit ng tiyan. So yun, nakita na appendicitis pala. Kaya baka sa ngayon, as I speak, ongoing na yung kanyang operation. So tingnan natin, baka mag-undergo rin tayo ng ganito. Alam natin, ang symptom po is pain in the lower right abdomen, which may initially start around the belly button and then shift. Tenderness to the touch in the lower right abdomen, nausea and vomiting, loss of appetite, and then fever. So, sa mga nagmamahal kay ex-Congressman Teves, let's pray for him, na sana malampasan niya itong operasyon niya dahil it's a major surgical operation. Parang hihiwain na ta. Types of appendectomy, mayroong open appendectomy, mayroong laparoscopic appendectomy. So, kailangan niyang mag-anesthesia. Okay, speaking about health, ako kahapon, nahihilo ako. It's been a long time, mga mag 2 years na nung hilong-hilo ko. Parang matutumba. So tinawag ko yung pamangkin ko na 4th year nursing student. Nagpa-BP ako. Medyo nasa borderline, mataas. 150/100, 140/90, pag ganun-ganun. So tinanong ako, ano bang, kumain ka ba ng maalat? Nako, maalala ko, Father's Day. Kumain kami with my grandchildren. Ang wife ko nag-order ng pompano, inihaw. Nung naluto na, kumain ako, masarap yung pagkaluto. Kaya lang yung balat niya, maalat kasi. Di ba kung mag-ihaw tayo, lagyan mo ng asin yung ibabaw. No? Dahil mataba, alam mo, maalat eh. Kaya lang kinain ko pa rin. So, baka yun ang isang dahilan kung bakit biglang tumaas ang BP ko. So, alagaan po natin ang ating health. Health is wealth. Nagpa-check up din ako ng aking cholesterol, blood sugar, and uric acid last week. Nako, mataas ang aking cholesterol. Dati, yung nagpa-check up ako dati, 194. So, okay na to dahil 200 ang borderline eh. Okay na. Kala ko, okay na ko. Nako, palagi na akong kumakain sa Jollibee. Paborito ko yung Chicken Joy na spicy.
Tapos dagdagan pa ng pansit palabok. Halos everyday. Nung nagpa-check up ako, biglang tumaas, 260. Siguro, isang rason na rin bakit ako nahilo dahil masyadong mataas ang aking cholesterol. Kaya ngayon, disiplina, hindi na ako kumakain ng mga mamantika, prinito, or ano na lang, isda, sinabawan, or kaya paksiw, or inununan. So, kailangan disiplina, tapos more on fruits and vegetables. Okay, balik tayo dito kay Congressman Tevez. So, due process, parehas na sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Ongoing na ang trial. Ganyan talaga. Everybody is presumed innocent until proven guilty by a competent court. Ganun na rin. Pag convicted ka sa lower court, pataas pa yan hanggang Supreme Court. Ang final conviction is Supreme Court. Kagaya ng nangyari kay Congresswoman Franz Castro. Maraming nagtatanong bakit hindi pa siya makulong. Wala pang final conviction on appeal. Okay. So, Tevez, Kibuloy, dalawa na lang may pangatlo, Dumlao pala. May 3 pugante na tinutugis ng gobyerno. Attorney Roque, pinaka sikat. Dahil talagang binanggit ni General Torre na yun ang kanyang priority. Attorney Harry Roque, General Bantag, and then yung Police Superintendent Dumlao. Ano bang kaso ni Dumlao? Parang murder. So, si Attorney Roque naman, may nabiktima siya ng fake news na kumalat na disapprove na daw ang kanyang asylum application sa Netherlands. Kaya lang, pinakita ni Attorney Roque na bigyan na siya ng ID sa Netherlands. Parang green card. Kung sa US pa, green card holder na siya. So, to me, palatandaan yun na ma-approve. Malaking chances na ma-approve ang kanyang application for asylum. Si DG Bantag, hindi ko na alam kung nasaan siya, but I know maraming nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at saka Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. Og mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. Og tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabonuhan. So mas nindot ang among ginaabonuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabonuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Karon nagaabono na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ingani nga pag-abono nga amurang tabunan og yuta para nga dali siyang mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. Karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono
nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo mo'y magapanalangin kaninyo. God bless.